Shalom sa inyong lahat. Ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Mula sa Siyon, nakasakdalan ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. Ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Awit 50:1-3. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Anong kaalaman ang dapat mong iwasang magkaroon? Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ang propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 51, 10 at 11. Likhain niyo kami ang busilak na puso, O Diyos, at bigyan kami ng bagong espiritu na matapat. Huwag mo po kaming itaboy palayo sa iyong piling at ang inyong banal na espiritu sa amin ay huwag niyo po sanang bawiin. Amen. Panglimang leksyon, ang mabansa, pangalawang bahagi. Ang ating susing talata ay awit 46:10 mula sa ang Biblia na taong 1978. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang mga problemang sanhi ng pagkakasala at pagnanasa para sa gobyerno ng tao. Mga katotohanan na makapangyarihang naihayag sa aklat ng Daniel na nagpapakita na ang Diyos ay tama nang binabalaan niya ang kanyang bayan tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag tinalikuran nila siya at sa halip ay pumili ng mga makalupang monarka. Ito mismo ang makukuha nila. Mga makalumang monarka at makasalanang namamanginoon sa mga makasalanan, hinding-hindi isang mabuting kombinasyon. Muli ay tatlong paghati ng leksyon. Una, isang unang pagbabawal. Pangalawa, tatlong matatalinhagang paglalarawan. At ikatlo, ang nalabing iglesia. Doon sa una ay titignan natin ang kauna-unahang utos. Sa ikalawa ay dalawang paksa ang tatalakayin. Tatlo pala. Daniel 2, Daniel 7 at sa pagitan ng lupa at dagat. At sa ikatlo ay muling magpropesiya. Unang pagkakahati, isang unang pagbabawal at ang kauna-unahang utos. Genesis 2:16-17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Eden, isang paaralan.
Ang halamanan ng Eden ay isang silid-aralan para sa unang bayan ng Diyos, isang lugar kung saan ang kanilang paikitungo sa sangnilikha ay walang katapusang tuturuan sila at kanilang mga anak ng higit pa tungkol sa manlalalang. Ang banal na pares ay hindi lamang mga anak sa ilalim ng makaamang pangangalaga ng Diyos, kundi mga mag-aaral na tumatanggap ng tagubilin mula sa matalino sa lahat ng lumikha. Ang mga hiwaga ng nakikitang sansinuko, ang kahangahangang gawa niya na sa kaalaman ay ganap Job 37:16 ay nagbigay sa kanila ng walang humpay na pinagmumula ng tagubilin at galak. Ang unang paghihigpit. Ang unang gamit ng pandiwang ugat, mag-utos, na ibinigay ng Diyos sa mga tao ay nasa Genesis 2:16 at 17. Ang utos na huwag kumain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Paanong maaaring ipagbawal ang ilang kaalaman? Hindi ba't laging kapaki-pakinabang ang maranasan at malaman ang higit pa? Hindi ayon yan sa kasulatan. Desidido ang Diyos na turuan ng kanyang bayan ng puspusan, samantalang ipinagkakait sa kanila ang matagalang pagdurusa na maaaring maging dahilan ng ilang kaalaman na gaya ng nangyari ng piliin ng mga tao na pamahalaan ang kanilang sarili sa halip na pagharian ng Panginoon mismo. Mga libong taon maya-maya nang humingi ang Israel ng isang hari, inilatag ng Panginoon ang kahihinatnan gaya ng natuklasan natin ng nakaraang linggo. At ipinaalam niya sa kanyang bayan na ang kapasyahang lumayo mula sa kanyang tuwirang paghari ay magtatagal hanggang sa wakas ng panahon. Samantalang pasama ng pasama ang mga hari ng Israel, naging makasanlibutan ang bayang tipan ng Diyos at lubhang nahiwalay sa kanyang layunin na kanyang binigyan sila ng lalo pa ng kanilang ninanais ang gobyerno ng tao. Pagsupil, isang bagong paaralan. Hindi lamang pagmamarcha ng mga imperyo ay isang paratang sa mga bansa, mga hintil. Ito ay isang paratang din sa mga kabiguan ng Israel sa kanilang pagtangging sumunod sa kanyang mga utos. Daan-daan taon ng pagsupil sa halip na kalayaang unang binigay sa Eden ay magiging isang bagong silid-aralan kung saan masasaksihan ng mga nahandang puso ang kaibahan sa pagitan ng mga kaharian ng mundong ito at ang kaharian ng Diyos. Meron bang mga kaalaman na mas mabuti pang hindi natin natututunan? Pangalawang pagkahati, tatlong matatalinhagang paglarawan. At una ay Daniel 2. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bising nito ay pilak. Ang tiyan at hita nito ay tanso. Ang binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Patuloy kang tumingin hanggang sa may natibag na isang bato. Hindi sa pamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa
ribulto sa mga paa nitong bakal at luwad at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga gikan ng tag-araw. At ang mga ito'y tinangay ng hangin ano ba't hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Pakikipag-ugnayan sa mga kaharian ng sanlibutan. Ito'y sa panahon ng pagkabihag sa Babylonia na sa pamagitan ng propetang si Daniel, inilahad ng Diyos ang nakakahimok na mga paglalarawang meron tayo tungkol sa relasyon sa pagitan ng kanyang bayan at mga kaharian ng mundong ito. Hindi na nagsasarili ang kanyang bayan. Ngayoy, kanila nang aanihin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. At marahil, matutot sila mula rito. Isang malawak na pananaw ng kasaysayan ng mundo. Sa katapusan ng ika-19 taon, maraming tao ay umaagos ang kanilang bagong kumpiyansa sa pagsulong ng tao. Ang eksposisyon sa Paris noong 1900 ay isang pambihirang pagtatanghal ng optimismo tungkol sa hinaharap. Tiyak, kasama ng lahat ng ating pagsulong sa teknolohiya at siyensya, marami sa pinakamasasamang problema ng sangkatauhan ay nasa isang katapusan. Samantalang pumasok ang sangkatauhan sa ika-20 taon, sa gitna ng maraming palaisip ay meron itong malaking optimismo na ang modelo ng enlightenment, gaya ng pagiging perpekto ng tao at ang kapangyarihan ng pangatwiran, ay naghahatid ng isang kamanghamanghang bagong kapanahunan para sa sangkatauhan. Itong tinutukoy dito na enlightenment ay tinatawag ding the age of enlightenment o age of reason and enlightenment. Ito'y isang kilusang pangkaisipan at pilosopikal na naganap sa Europa mula ng huling bahagi ng ika-17 taon hanggang sa unang bahagi ng ika-19 taon. Gayunman, ang unang digmaang pandaigdig ay matuling binasag ang pangarap na iyon. At sa dulo ng ika-20 taon, nawala natin ang higit na 200 milyong tao dahil sa pakikipagdigma. Maaaring sumulong tayo sa isipang teknolohikal, ngunit tiyak na hindi sa isang moral na bagay. Kung uulitin natin ang sinabi ni Martin Luther King, sabi niya sa Ingles, "We have guided missiles, but misguided men." At yan ay nakakatakot na kombinasyon. Kilos ang pataas o pababa. Maraming mga nag-aaral ng propesiya ang nakapansin na ang mga metal sa Daniel 2 ay gumagalaw mula sa pinakamahalaga tungo sa pinakambaba. Bumaba ang ginto tungo sa pilak, bumaba ang pilak tungo sa tanso, at bumaba ang tanso tungo sa bakal, hanggang sa mapunta na lamang tayo sa bakal at luwad.
Tinangka ni na Charles Darwin at Karl Marx at ibang palaisip ng ika-19 na taon na kumbinsihin tayo na ang sangkatauhan ay kahit paano'y sumusunod ng paitaas, na ito'y umuunlad sa biyolohikal at panlipunan. At bagaman sa ilang paraan ang pag-iral ng tao'y bumuti kahit man lang sa pisikal na antas, sino ang talagang tumitingin sa inaharap ng mundong ito gaya ngayong pinamumunuan at pinamamahalaan na may optimismo tungkol sa kapayapaan, kaligtasan at kasaganaan? Nagbabala si Jesus na at makakarinig kayo ng mga digmaan, ng mga bali-balita ng digmaan, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, mga kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at malindol sa iba't ibang dako. Mateo 24:6-7. Ang kaaliwan natin ay ang pagkakabatid na ito'y binalaan na tungkol sa mga bagay na ito. Hindi tayo magugulat sa pagsapit ng mga ito. Pangalawang pagtatalakay, Daniel 7. Nang unang taon ni Belshazzar, na hari ng Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan. At kanyang sinulat ang panaginip at isinilaysay ang kabuuan nito. Sinabi ni Daniel, nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito ang apat na hangin ng langit ay umiihip sa malaking dagat at apat na malaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. Ang Daniel 7 ay Daniel 2 sa isang naiibang pananaw. Ang panaginip ng Daniel 2 ay unang nahayag sa isang haring taga-Babylonia. Ang pangitain ng Daniel 7 sa kaibahan ay nahayag sa isang propetang Hebreo, isang kaanib ng bayang tipan ng Diyos. Pinakita kay Daniel ang katulad na paksa gaya ng kay Nebuchadnezzar, ngunit mula sa naiibang pananaw. Sa halip na isang estatwa, nakikita niya ang mga bansa na bumabangon mula sa dagat, ang bunga ng hanging binabati ang tubig. Ang mga bansang ito'y nasa patuloy na kalagayan ng kaguluhan na dahilan sa palagiang paglipat ng kapangyarihan sa mga bansa. Ang mga siping tulad ng Awit 65:5-8, ang Isaiah 17:12-13, at ang Jeremias 46:7-8 ay ginagamit ang pagkakatulad ng mga baha at alon upang ilarawan ng kaguluhan ng mga bansa. Sa kaibahan, ang lupang pangako ay umiral kahit sa isang yugto ng panahon bilang isang isla ng kapayapaan at kaligtasan sa gitna ng dagat ng mga bansang hintil. Isang banal na bansa na itinatag sa matibay na pundasyon ng pamahalaan ng Diyos, salungat sa mga nagkakagulong mga bansa sa paligid nito. Pagkawala ng pagsasarili. Pinapanood ni Daniel mula sa tabing dagat ang kaguluhan ng pakikipagdigmang hintil nang biglang magpasimulang umahon ang halimaw sa lupa tungo sa kanyang teritoryo. Nakakatakot yan. Naging problema na ngayon ang kanyang bayan, ang mga problema ng mga hintil. Pinili nilang mamuhay gaya ng mga hintil, kaya't ngayon mamumuhay sila kasama
at sa ilalim ng mga hintil. Pasimula sa pangingibabaw ng Babylonia, ang bayang tipan ng Diyos ay hinding-hindi na natamasa ng buo o pangmatagalang pagsasarili. Ang pagkawala ng pagsasarili para sa bayan ng Diyos ngayon ay mananatili hanggang sa pagsasara ng panahon. Kapag sa wakas may sasauli ni Kristo sa kanyang marapat na lugar bilang ating hari. Sa bagong tipan, nagpatuloy na nagdurusa ang bayan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng imperyo ng Roma at pagkatapos ay sa ilalim ng mga pag-uusig ng munting sungay, ang kahalili ng paganong Roma. May sala sa harapan ng Diyos. Bagaman ayon sa kasaysayan, may mga bansang naging mas mabuti kaysa iba at mga kapanahonang naging higit na mapayapa kaysa iba. Ang nakararami ng kasaysayan ng mga bansa, tao at imperyo ay simpleng patungo mula sa isang trahedya tungo sa isa pa, mula sa isang mapang-api tungo sa isa pa. At madalas lahat ito'y ginagawa sa ilalim ng mga haring nagpapahayag ng pinakamabubuting layunin para sa sariling bayan. Napakalaking pagkakaiba sa pangunguna na ninanais ng Diyos para sa kanyang bayan kung pinili lamang nila ito. Ang Roma 3:10 hanggang 19 ay nagpapaliwanag tungkol sa ating sanlibutan. Walang matwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Talatang 10 at 11. At sa talatang 19, ang buong sanlibutan ay mapapasailalim ng hatol ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin ang ebanghelyo sa ating mga buhay. Pangatlong pagtatalakay sa pagitan ng lupa at dagat. Apokalipsis 13:1 at 11. At nakita ko ang isang halimaw na umahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang ulo ay may pangalan ng kalapastanganan. At nakita ko ang isa pang halimaw na umahon sa lupa, at ito ay may 2 sungay na katulad ng isang kordero, at siya'y nagsasalita na parang dragon. Ang simbolismo ng lupa at dagat sa Biblia, lalo na para sa propesiya, ay maaring lubhang nakapagtuturo. Ang pagkakaiba ng dalawa ay malupit. Tingnan natin yan. Sa simboliko, kapag pinagtabi ang lupa at dagat, madalas na kumakatawan ang lupa na sa nasa ayos ng mundo o kahit sa lupain ng Israel. Samantalang tumutukoy ang dagat sa mga bansang hintil na nagbabanta rito, gaya ng pagbabanta ng dagat sa lupa. Sabihin, pagka lupa may kapayapaan, pagka dagat ay may kaguluhan. Sa gantong kaisipan, ang lupa ay isang lugar ng katatagan na itatag sa gobyerno ng Diyos. Kumakatawan ang dagat sa hindi matatag na kaguluhan ng mga bansang na itatag sa pagmamalaki ng tao. Si Satanas at ang dagat. Pansinin na gumagamit ang dragon ng tubig upang usigin ang babae, ang iglesia, gaya ng nakita natin. Sa propesiya, ang tubig ay kadalasang sumisimbolo sa makasanlibutang mga gobyerno at ang
pakiki, ah, pagkaligali at kaguluhan na kadalasang namamahala sa mga ito. Sa Apokalipsis ay nakita natin na sinikap ng dragon, Satanas, na patayin ng babae sa pamamagitan ng baha, lulunurin niya. Ngunit ang lupa ay nabiyak at hinigop lahat yung baha. Yun ang binabanggit dito. Kaya makikita natin kung paano nagamit ni Satanas ang karamihan ng mga tao na naudyukan ng kanilang mga lider upang usigin ang bayan ng Diyos sa maraming bahagi ng kasaysayan ng Iglesia. Maunawaan din ng mga Seventh-day Adventist na ang tinutukoy ng Apokalipsis 12:16 ay ang migrasyon ng mga inusig na mananampalataya sa bagong daigdig kung ang ating pagkaunawa sa lupa at sa dagat ay tama. Ano ang sinasabi nito tungkol sa pagkatatag ng Republika ng Amerika? Ang binabanggit dito ay yung pilgrimage na mga inuusig sa Europa ay dumating sa Amerika na sa panahon yun ay tinatawag na bagong lupa. Kaya tingnan natin ang Amerika at ang lupa. May tuturing ba natin ito na ang lupa na katulad ng paraang ang lupang pangako, isang lugar na nakalaan para sa bayan ng Diyos? Yung bang ang Amerika sa unang panahon, ito ba ay lupang pangako para sa mga pilgrimage na nanggaling sa Europa? Ito kaya ang dahilan kung bakit ang halimaw sa lupa ay unang lumitaw na parang tupa, maamo. Yan. Bagaman ang Amerika ay hindi naging ang bagong Israel gaya ng nais makita ng mga unang tagapagtatag nito. Sa mahabang panahon, ito'y naging isang lupain ng kalayaang relihiyon para sa milyon-milyong pinahihirapan ng relihiyon. Sa kasama ang palad, ang parang tupang halimaw ay magsasalita balang araw gaya ng isang dragon. Apokalipsis 13:11. Yung kaya ang nakikita natin sa Amerika ngayon, sa lalong-lalo na sa panahon ng ikalawang termino ni Trump, nagsasalita na gaya ng isang dragon. Ito na kaya iyon? Yan ang katanungan. Ang Estados Unidos na sa mahabang panahoy parola ng kalayaang relihiyon para sa mga inuusig ay magiging nangingibabaw na taga-usig ng relihiyon. Ito po ay isang halimbawa pa ng nangyayari ng pinili ng sangkatauhan ang pamahala na kanyang sarili sa halip na pagharian ng Diyos. Pangatlong pagtatalakay, ang nalabing iglesia. Tatalakayin ang paksang muling magpropesiya. Apokalipsis 10:10 at 11. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, ngunit ng aking makain ay pumait sa aking tiyan. At sinabi nila sa akin, kailangan muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Ang pagkapanganak ng iglesyang nalabi. Isinilang ang nalabing iglesia sa bagong daigdig, Amerika yan, eksakto kung saan tumakas yung mga nagaanap ng kalayaan pangrelihiyon sa panahon ng ika-17 at ika-18 taon. Dahil sa matagal ng mga balakid sa relihiyon at politika na umiral sa ibang lugar, kaduda-dudang ang paglunsad ng kilusang ito'y
naging matulin o makapangyarihan sa ibang dako gaya ng nangyari sa bagong lupain na naging Estados Unidos. Dahilan sa mga problema sa ibang lugar, hindi mangyayari ang nangyari sa mga pilgrimage ng nakarating sa bagong daigdig o ang Amerika ngayon. Ang magawa ng kilusang ito. Sumigaw ng malakas ang anghel, masyado gaya ng ginawa ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14 at ng anghel sa Apokalipsis 18. Ito'y isang agarang sandali sa kasaysayan ng ang gawain ng nalabing iglesia ay naitatag para sa kapakanan ng maraming mga bayan at mga bansa, mga wika at mga hari. Talatang 10, Kapitulo 10 at talatang 11 ng Apokalipsis. Hawak ng anghel ang munting aklat na malamang na aklat ni Daniel, Kapitulo 12, talatang 4, na bukas sa unang pagkakataon sa maraming mga henerasyon. Naalala niyo na ipinasara ito, ngunit sinasabi na ito ay mabubuksan sa pagdating ng araw at ito na binabanggit ngayon. Ang isa niyang paay nasa dagat at ang isa pa'y nasa lupa, yung anghel. Maaring ito'y tumutukoy sa ideyang sinasakop ng mensahe ang buong mundo, kapwa ang lumang daigdig at ang bago. Maaring ito'y pagtukoy rin sa ideya na ang mensahe ito'y para sa lahat ng mga bansa. Yung namumuhay sa lupa at yung namumuhay sa mga hintil sa dagat. Yung pala ang ibig sabihin ng ang isang paa ay nasa dagat, ang isang paa ay nasa lupa. Ang mensahe ay para sa lahat. Tungo sa kawakasan ng lahat ng makalupang kaharian. Ang sanlibutan sa wakas ay maliliwanagan ng kalwatian ng Diyos at ang pangwakas na mensahe ng Apokalipsis 14 ay dadalhin sa lahat ng tao. Gaya sa Israel, ang ating mandato bilang isang iglesia ay upang ipangaral ang ebanghelyo sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos, darating ang wakas. Mateo 24:14. Itinutulak ng Diyos ang kasaysayan ng tao na patungo sa dakila nitong konklusyon, ang wakas ng mga imperyo ng tao at ang permanenteng pagkakaluklok kay Kristo. Pag binasa ang Daniel 2:34, 35, 44, 45, ang Biblia ay ginagawa itong napakalinaw na walang anumang kalabuan na ang lahat ng mga makalupang kahariang ito'y ilipulin at walang bakas nila at ng kanilang pangit na pamana ay matitira. At papalitan ito ng walang hanggang kaharian ng Diyos, kung saan ang kasalanan, pagdurusa, karamdaman, kasamaan, at kamatayan ay hinding-hindi na muling babangon. Tignan kung paano katumpak ang propesiya ng Daniel 2. Noong panahong yun ay propesiya pa lang, ngunit nakita natin sa kasaysayan ng mundo ang kaganapan ng propesiya sa Kapitulo 2 at 7 ng Daniel. At nakikinikinita ang pagbangon at pagbagsak ng lahat ng mga pansanlibutang imperyo. Ang pagiging tumpak nito, nakamangha-mangha kung iisipin kung kailan sinulat ni Daniel. Napakahabang panahon na nung sulat niya hanggang ngayon. Ngunit ito ay
nangyari. Kaya ito'y makakatulong sa atin na magtiwala sa Kanya tungkol sa pangako ng pangwakas at walang hanggang kaharian ng Diyos. Huling salita. Ang apoy na tutupok sa masasama ay dadalisay sa lupa. Ang bawat bakas ng sumpa ay natangay. Walang imperyong walang hanggang masusunog, walang impyernong walang hanggang nasusunog ang pananatilihin ang nakakatakot na mga kahihinatnan ng kasalanan sa harap ng mga tinubos. Isang temang na paalala ang may iwan. Palaging tataglayin ng ating manubos ang mga marka ng pagkakapako sa kanya sa krus. Sa nasugatan niyang ulo, sa kanyang tagiliran, sa kanyang mga kamay at paa, ay ang tanging mga bakas ng malupit na gawa na nilikha ng kasalanan. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Hari ng mga hari, dalangin ko na laging ang iyong pagpili ay iluklok siya sa iyong puso at pahintulutan siyang maghari sa iyong buhay. Nagdadala ng kapayapaan at kasaganaan dito. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha mo rin kapag hiningi sa aking messenger. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.